si Rosel. Hindi naman makakabuti yung nakikipagmabutihan kayo sa kanya eh. Kapag nalaman niya ang krimen na ginawa natin, hindi niya tayo mapapatawad. Ano ka ba? Nagkikita-kita na yung tunay na mag-ina at mag-ama. Naglalapit na yung mga mundo nila. Kapag nabunyag ang totoo, kapag nalaman nila ang ginawa natin, pareho tayong makukulong. May paniniwala kasi yung mga matatanda na kapag ang dalawang tao daw ay malapit sa isa't isa, tapos nagkahiwalay, nararamdaman nila yung mga nangyayari sa bawat isa. Ganun po? Talaga? Ganon tayo ka-close? Hindi naman tayo nakikita madalas. Ikaw na naman? Ano na naman ba yung ginagawa mo dito, ha? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag ka nang magpapakita sa pamilya ko? Saan ka pupunta? Kay Tyrone. Bibisitahin ko lang. Si Tyrone na naman? May bibigay lang ako sa kanya. Ito? Ano to? Pinag-shopping mo ba yung batang yon? Wala na nga tayong pera. Bumabawi lang ako sa kanya. Alam mo na, nakidnap. No hospital. Bakit kailangan mong bumawi? Nagigilty lang ako, Via. Nagigilty? Saan? Yung mga pagsasama namin dati, meron akong pagkukulang sa kanya yung mga panahon na kasama ko siya sa mga projects ni Madam Jacinta. Talaga ba, Chris? O baka naman iba na naman yan? Tali, wala naman silang ginagawang masama. Dinadalaw lang ako. Pasensya na, Tali. Gusto ko lang talaga malaman yung lagay ni Tyrone. Pero hayaan mo, aalis na po kami. Oy, dapat lang. Dahil wala ka ng posisyon sa buhay namin. At ikaw din, wag ka nang magpapakita dito, naiintindihan mo? Ito naman, wala akong ginagawang masama. Tali, huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang kakausap kayo. Sige na, aalis na kami. Bye. Tali, tama na. Okay lang, Tyrone. See you na lang sa school. Salamat sa pagdalaw, ha. Ingat. Sige. Pa! Kailangan natin mag-usap. Tungkol saan na naman ba? Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo pag hindi mo ako nausap. Hintayin mo ako sa flower cafe. Kahit ano ba pumapasok sa isip mo? Baka naman si Rosel na ang dinadalaw mo at hindi si Tyrone. Yan ka na naman. Paulit-ulit ka. Alam mo ba, pilit ko pinagpapasensyahan ka. Pero nakakapagod din, ha? Kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Di ko alam ba't ako nagpapaliwanag sa'yo. Dahil hindi na ako makikinig sa mga gusto mo. Chris, minsan yun na ako niloko. At pinalampas ko yun. Kaya wag nyo na ulit gagawin yun. Dahil hindi nyo magugustuhan yung kaya kong gawin. Siguro, dagdagan pa natin ito. Di, okay na to, Tay. Sigurado, matutuwa si nanay nito. Sa tingin mo? Oh, magmerienda muna kayo, oh. O, Nay. Tingnan mo yung ginawa namin ni Tatay. Ganda, no? Oh, ang ganda nito, ah. Ay, naku, mamaya isabit natin dun sa bahay, ha? Ay, pwede. Nagaganda na kayo dyan. Actually, pangit pa yan, eh. Nagbandali na. Di naman Maganda. tayo seryoso sa paggawa niyan. Maganda kaya. Tatandaan mo yung binigay ko sa'yo. Napakaganda nun. Naku, Chris, ang tagal na noon, diba? Oo. Alam mo, may mga bagay kasi na dapat kinakalimutan na. Tay,
Nay, pwede ba maging masaya na lang muna tayo? Ito kasi si Chris eh, kung ano-anong mga pinapaalala eh. Ito na lang. Mag-selfie na lang tayo. Ha? Oo, sige, sige. Para may remembrance ako. Ayan. 1, 2, 3, smile! Oh, isa pa. sige. Check Yun, oh. Kung okay itsura ko dyan. Okay na okay. Tayo, tingnan mo. Oh. Magkahawig talaga tayo. Oo nga, no? Hindi ah. Paano hindi naman kayo magkahawig? Tayong magkahawig? Ano ka ba? Ano ka ba, Nay? Magkahawig kaming dalawa. Tingnan mo, dalawang pogi, oh. Kumain ka na. Bakit sila masaya? Ano meron? Bakit mas mukha pa sila pamilya kaysa sa amin? Malu. Buti naman hinintay mo ko. Ano pa ba kailangan natin pag-usapan? Marami ka kasing alam, Malu. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na mag-iingat ka. Kasi baka bukas makalawa, baka mabugbog ka kagaya ng asawa mo. Ikaw? Ikaw ang nagpabugbog kay Gomar? Wala pa lang silbi yung dila nitong lalaking to eh. Tuloy na natin to! Teka! Sino? Na kay Chris! Chris Almendras, yung anak ni Rosel. Bakit kailangan mong gawin yon? Kasalanan mo kasi ang kulit mo eh. Tinatanong kita kung sino yung anak ni Rosel, eh ayaw mo magsalita. Kaya yung asawa mo yung pinilit ko. Ano bang pakinabang mo? Bakit kailangan mong alamin ang tungkol sa anak ni Rosel? Sandali, bakit ko naman ipapaalam sa'yo? Wala ka nang pakialam doon. Pero ang importante, itiko mo yung bibig mo kay Ben. Lalong-lalo na kay Rosel. Dahil ako magsasabi kung kailan nila malalaman ang totoo. Ikaw rin. Ito na po yung order ninyo. Salamat po. Ayan. May kailangan ka? Gumagawa ba kayo ng bulaklak na para sa pati? Oo naman, lahat naman ng okasyon ginagawa natin. May samples ba kayo? Meron lang akong gusto padala. Ganito yung mga ibang bulaklak, pwede kang mamili dito, pwede ka rin mamili doon. Tapos gagawa na lang namin ng disenyo, tapos yung ribbon pwede naman namin palitan. Depende naman sa okasyon lang. Okay. Pero ang gusto kong gamitin nila rin, yung pulang-pulang ribbons. Katulad. Ria, huwag mo sanang mamasamain yung sasabihin ko. Pero hindi kasi bagay yung mula sa funeral. Huwag kang mag-alala. Babagay ang pula sa pagbibigyan ko. Alam mo bakit? Dahil immoral siya. Isa siyang babae na madumi at walang konsensya. Ano? Nanguhulaan mo na ba kung sino pa dadalan kong bulaklak? Kumapit kayo! Subukan nyo lumakad at dadamit ko kayo! OMG, mami mo ba yan? Nakikipagbardagulan? Napakasama talaga ng ugali ng mami mo, no? No wonder may pinagbanahan ka. Tingnan nyo to dahil ito ang palatandaan ng kalatian ng babaeng yan! Dapat lang mangyari sa'yo yan. Tagal nang gumuho ang pundasyon ng pamilyang ito. Pumapasok sa isip. Sana si Rosel na lang. Ayop! Yan!
kapal na mukha mo! Matagal na akong visit dyan sa villa na yan. Kaya dapat magbayad siya sa'yo. Humanda siya. Dahil may plano na ako.